Kasama po natin ngayon ang Public Information Officer ng PNP Anti-Cybercrime Group. Dahil nga papalapit po ang Christmas season, sinasabi po ng PNP na mas dumadami po yung mga online shopping or delivery scam o mga scam na may kinalaman nga po online. Eto nga, kasama po natin si Police Lieutenant Wallen May Arancilio. Lieutenant, good morning po. Hi ma'am, good morning po and good morning din sa lahat ng nakikinig at nanonood sa programa ninyo. Thank you, ma'am, for being on the show. Ma'am, sige nga po, gaano na po ba kalala ngayon yung pagtaas ng online scams, lalo't papalapit po ang Pasko? Opo, sa ngayong holiday season, marami na pong mga text scam usually po and mga delivery scams ang natatanggap ng mga kababayan po natin. And kadalasan po dyan ay meron pong sinasabi na may tatanggap po silang mga parcel or mga package even though wala po silang ino-order. And also po sa mga text scams naman, iba-iba pong modus operandi na ginagawa po ng mga cybercriminals na ito para din sa kaalaman ng mga kababayan po natin. Una po, ang ginagawa po ng mga scammers ay gumagamit po sila ng mga devices katulad po ng IMSI catcher or mga text blast machine na ito pong mga devices na ito ay makakapag-send ng mga messages or unwanted messages dun sa mga inbox natin or mga messaging apps natin na mayroong mga links. And yung mga links na po na ito ay maaari din nilang ilagay dun mismo sa lehitimong conversation thread ng mga bangko, mga e-wallets or mga government agencies man po para mapaniwala yung mga kababayan natin na tama. And ang danger po doon, once na maklik yung mga links na po na ito, ay mariredirect po tayo dun sa mga clone na website and also po ng mga pages. Akala po natin totoo, kaya nakakapag-provide po tayo ng mga username and password, mga personal and financial information po natin. Kaya nabibigla lang po yung mga kababayan natin na wala na pong laman yung mga online banking accounts nila or e-wallets po nila Oo. because of this modus operandi po, Ma'am Oo. Cha. Ma'am, nabanggit niyo yung IMSI catcher, noon pa natin problema yan no? Ang dami niyong nasabi nito na mga problema na o mga bilang ng pagtaas ng online scams. But among those mentioned, ano yung pinakamalala sa ngayon? Alin dyan? Ang Ang, pinakamataas mm, talaga? Opo ma'am, ang sa ngayon po ma'am is yung online selling scam na kung saan po check ko po yung data ko dito. Noong 2024 po, yung online selling scam ay meron po tayong naitalang 3,025 cases. Ngayon Mm. naman pong January to November 13, 2025 ay 1,630. Bumaba po siya compared sa mga previous years. Mm. Kasi po, yun nga po sa patuloy natin na pagbigay ng awareness Oo, and also oo. po sa mga nahuhuli nating mga individual na nagsasagawa ng mga illegal online activities. Oo, Kaya po naging oo. maalam na yung mga kababayan natin na mga Oo. hindi dapat at dapat gawin sa mga social media Mm. interactions and online transactions. Though this holiday season, ang aming butihing acting chief PNP po ay nagbigay ng direktiba na paigtingin yung mga holiday cyber patrolling po natin. Kaya nakita po Mm. natin yung mga bagong modus operandi ng mga cyber criminals. Ito po yung ginagaya po nila yung mga pages ng PNP, PNP-ACG, and other government official para makapanghingi ng pera. And also po, ang ginagawa din po nila ay sinasabi nila na magbigay lang po kayo ng pera sa amin, mababalik po namin yung perang na-scam sa inyo. So nare-victimize po yung mga Ayun kababayan natin lang. dito sa kanilang Oo. modus operandi po. Oo, kumbaga biktima na nitong mga online shopping scams na peke, nabiktima pa ulit ng mga fake na PNP accounts online na sinasabi tutulungan sila na maibalik yung mga pera nila. Yung nabanggit nyo po na pinakamarami sa ngayon, sa bilang nyo parang mga 3,000 ang na-scam sa online shopping. Yan pa lang po yung meron tayong data pero kasi hindi naman lahat ay nagrereklamo at nagsusumbong. Sa ngayon po ba, kasi meron din yung mga tinatawag na
di ba? Yung mga fake delivery parcel. Tama po ba ito? Ito talamak din siya ngayon. Yung kahit di ka nag-order, padadalhan ka sa bahay mo, tapos pipiliting ka na bayaran po yung parcel. Tama po ba ito? Sa ngayon po ba meron na kayong coordination sa mga online shopping platforms, lalo po yung dalawang malaki, and even yung mga online marketplaces natin, for example si Meta, maging doon sa mga courier services natin, kung paano po maiiwasan at mapapababa itong mga ganitong klase ng scam? Yes po ma'am, tama po yan. Actually, dati na po yan na modus operandi ng mga cybercriminals, yung package or parcel scam. Ito po yung, yun nga po, nagde-deliver sila ng mga items na hindi naman po in order ng mga kababayan natin. And continuous po yung ating pag-collaborate and coordinate po doon sa mga e-commerce and internet intermediaries, sa mga financial institution po, including po itong mga shopping sites po at sa mga social media platforms. And sa tulong din po ng collaboration natin through MOUs and MOAs po, nagkakaroon po tayo ng mas maiting or na-strengthen or na expedite po natin yung mga cybercrime investigation po natin kasi po dito sa anti-cybercrime group, sa mga cybercrime cases, kailangan po nating mag-apply sa court ng cyber warrant. And through that po, malalaman natin kung sino po yung totoong identity ng mga taong gumagawa ng mga dummy accounts or gumagamit ng mga dummy accounts online. And through their help po, napapa-expedite po natin itong ating process ng investigation and pag-filing ng case sa court po. Oo, yung And mga sa mga kababayan po natin, Oo. Sorry, Lieutenant, may nabanggit po kasi kayo. So, right now, yung coordination nyo with the shopping platforms or marketplaces is nakikipag-ugnayan kayo sa kanila to trace yung mga gumagawa ng dummy accounts or fake online shopping accounts para malaman natin kung sino yung mga tao behind it bago kayo makapagsampa ng kaso. Pero may kailangan pa? Cyber, ano po yun? Warrant? Tama po ba? Yun narinig ko. Gaano katagal? yes po ma'am. Oo. So, gaano katagal yung proseso na yon bago kayo magkaroon ng otoridad na pwede na kayo makipag-ugnayan doon sa mga shopping platforms or social media platforms na may marketplaces para mabigay sa inyo yung information kung sino yung gumawa ng mga accounts na to. Matagal po ba yung proseso na yon? Once po nabigay na po or nag-grant na po ng court yung cyber warrant po natin, ito po yung warrant to disclose computer data, Oo. agad po nating ini-implement yan sa mga social media platforms or involved po na mga Oo. online platforms po But or how long, financial ma'am? Sorry po. institution man Gaano po. katagal Ito, yon? yes po. And they have 72 hours po to reply sa atin Mabilis. with Oo. regard to the information and details po ng mga tao behind those accounts po na ginagamit sa online po. Oo, sorry. Yung paglabas galing sa court, yun po ang tanong ko, gaano katagal? Kasi pag nandun na yun sa social media platforms or online shopping apps, mabilis. 72 hours, mabibigay nila sa iyo yung information eh. Pero yung dun sa court, gaano katagal po yung hinihingi nyo sa kanila? Depende po yan sa availability ng court po kung gaano po kabilis yung pagbigay nila sa atin ng warrant. Pero sa amin naman na end dito sa PNP Anti-Cybercrime Group po, pag nag-report po sa amin, agad-agad po yan namin na ginagawa ng documents para masubmit po natin sa court at ma-applyan po. And regarding naman po sa cyber warrant, depende na po yan sa court po. Pero hindi Oo. naman po masyado matagal since, ayun nga po, ang maganda naman po yung working relationship natin sa court po at alam naman po nila yung napaka-importante yung time essence po nitong pagbigay nila po ng cyber warrant sa atin po. Oo, cyber warrant, kung yung pinakamabilis na na-release nila ito at yung pinakamatagal po. Kasi doon tayo magkakaproblema eh. Kasi sa ngayon, mabagal yung mga platforms to take down yung mga tao na nanloloko online. Pero kung mabilis yung warrant, mabilis nila mabibigay sa inyo yung information kung sino yung mga tao sa likod nun para mapatigil po yung mga ito. So, gaano yung katagal ng pag-release kung matagal man? And yung pinakamabilis sa sinasabi nyo, may coordination naman po kayo sa mga court.
Sa ngayon po ma'am, wala akong exact data kung gaano po yung pinakamabilis at gaano katagal. Pero sigurado po ako na yung court natin ay maagap naman po at nakakapagbigay naman po ng serbisyo sa kapulisan po in case po na kailangan po natin ang tulong nila. Oo. Last na lang po bago ko ito ibigay kay Hindi, Manong okay lang Ted. ako. Ba't ka Ah, magsasabi okay. na last na? Oo, Wala naman kasi sabi ni wala naman Madam ay tayong deadline. maagap naman daw ang mga court Okay. natin. Harinawa maagap sila para hindi po talaga dumami yung mga naloloko online. Pero when it comes to the platforms, meron po bang pwedeng ibang magawa ang PNP Anti-Cybercrime Group na sila na mismo by themselves kapag alam naman nila na obviously kakagawa lang panloloko to take it down agad-agad para wala na pong maloko? Meron po ba kayong ganun? Meron ba silang ganun initiative na naipangako na sa inyo? Yes po ma'am. Actually ma'am, proactive naman po tayo. Nakakapagbigay po tayo ng awareness sa mga kababayan po natin, not just here in the NCR but in the whole Philippines po. Continuous po yung ating collaboration sa media po, sa mga private and public sectors po para malaman din ng mga kababayan natin kung ano mga recent na mga modus na ginagawa ng cybercriminals para hindi po sila mabiktima ng scam. And also po, regarding naman po doon sa mga post, pages, and groups naman po, kami po ay pag nakita namin through cyber patrolling, Oo. nire-request po namin yan for preservation of data para malaman namin, para kahit ma-deactivate man po yung account, meron po kaming mga data doon. And Okay. also po, nire-request po namin yan for takedown para maiwasan na din po na makapagbiktima pa ng maraming mga kababayan po natin. Okay. So, ma'am, halimbawa po itong aking isang telepono ay meron akong tinanggap na text, no? At ang text po ay acronym ng isang bangko. Sabihin na po nating ABC Bank, no? Bangko ho. At dito nakalagay, ABC reminds you that your reward points, etc. will expire today, no? And then visit, eto po yon, yung website. Mayroon pong pangalan ng bangko. So kung ako po ay madaling maniwala, agad kong i-click ito, di ba, na link. So basically po, ang issue dito is that paano ba nagagawa ng mga kriminal na ito na gumamit mismo ng bangko? Sige, magbanggit na ako ng bangko, ha? Example po ng mga bangko. Ano ba itong mga acronym po ng mga sikat na bangko? Right? Ayoko, hindi na bale. So itong mga bangko na ito, mga kapatid, maniniwala ka kung nataon na meron kang account doon. So ang pinagmumulan nito, yung ano bang ginagamit nila? Bakit nakakapag-text pa rin sila? Oo, na kung saan ang lumalabas parang totoo na galing sa bangko. Ano bang machine yan at di ba yan ang dapat sawatain ng PNP? Yes, Sir Ted, sa nabanggit ko po kanina, ito po yung International Mobile Subscriber Identity Catcher and Text Blast Machine po. Para sa kaalaman na rin ng mga kababayan natin, ito po yung uri ng device na kung saan po ay kinuklone niya po yung mismong legit na mga companies para po mapaniwala yung mga kababayan natin na ito po yung natatanggap nila na message ay legit po dun sa mismong thread or conversation po. So ang makikita po natin doon na red flag, Sir Ted, ay una po, ang link na makikita natin ay hindi po, may iba po doon sa original na link ng isang bangko. Since na-mention nyo po, meron pong Opo. Ayun na. Mukhang sige. naim si catcher dagdag na na ay letra or naputol. isang symbol. Kung hindi po tayo mapapanuri, Okay, talagang opo. mapapaniwala po tayo doon, Sir Ted. Pero kung titignan muna natin, mag-legit check po tayo, i-verify po natin. And also po, kung wala naman po tayong cards, natural, hindi po tayo maniniwala doon. Pero doon talaga, Sir Ted, sa may mga cards na ginagamit, may mga reward points, katulad ko po, talagang maniniwala po talaga tayo doon. So, kailangan lang po talaga natin on our end, Sir Ted, ay maging vigilant po tayo. Maging mapanuri po tayo doon sa mga messages na natatanggap po natin. And regarding naman po sa pag-aresto, kung maalala mo, si Ma'am Chacha, nung nandyan po ako, nagbisita po ako sa inyo, naging resource person niyo po ako. Yun po yung pinag-usapan natin, yung nahuli namin with regard to the MC Catcher na nagbebenta na sabi niya, siya po daw yung
most or top seller nung mga devices na po na ito. Isa po siyang Malaysia National. And recently po, meron din po kaming nahuli dyan sa may Mandaluyong and Makati po. Umiikot-ikot po yan sila and yun po yung ginagawa lang nila. Nagte-text blast sila kaya natatanggap po natin yung mga unwanted messages na po na ito. And Sir Ted, ang PNP Anti-Cybercrime Group po ay patuloy po na nagsasagawa po ng cyber patrolling and online investigation po para mahuli pa po yung mga taong gumagamit ng mga devices na po na ito. Okay, sige po. So salamat na marami. Kami po'y katuwang ninyo para po sa mga paalala, no? Dito nga po sa mga red flags, no? Para po tayo hindi maloko. Bagamat ginagawa po ninyo kaninyo ang inyong trabaho para hulihin yung pinagmumulan po ng mga text blast na ito. Salamat po sa inyo, Teniente. Yes, Sir Ted, Ma'am Chacha, sa ngalan po ng aming Director, Police Brigadier General Wilson C. Esweta, nagpapasalamat din kami sa inyo at sa programa ninyo sa pagtulong sa amin na magbigay ng awareness sa mga kababayan po natin. And panghuli po, paalala po sa mga kababayan natin, paalala from the PNP Anti-Cybercrime Group, huwag po tayo basta maniniwala sa mga nakakausap at nakikita natin sa mga social media platforms. Iwasan po nating magbigay ng mga personal at mga financial information po natin, lalo-lalo na yung mga one-time PIN, username and passwords po natin. At kung kayo man po ay nabiktima ng cybercrime, mag-report po kayo agad sa PNP Anti-Cybercrime Group para sa agarang aksyon. Maraming salamat po at God bless po sa Apo, inyo. sa ulitin po ma'am and Merry Christmas. Thank you po. Salamat na marami. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!